Oo, yung sinulat ko yun. Sinulat ko yung laan. Di ba nga yung laan, tao na naghihintay ng future person. Nung time na sinulat ko yun, oo, ako yun. Hello, ay. Hello, best friends! Welcome to the show where you can showcase your own covers of your favorite musiko songs. This is Music Cover! You are with me, Lubram. It's your sister Lubram here. Samahan niyo po akong panoorin ang mga covers na hindi lang mula dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad din. At alam naman natin na kapag tatak musiko, ibig sabihin clean music that's still fun and engaging to listen to. And speaking of 100%, napatunayan ang guest natin for today na 100% napatok ang winning musiko song niya noong season 1. Alam niyo ba kung anong song yon? Well, wag na natin patagalin to. Tanungin na natin siya ng personal. Please all welcome Angie Dalio! Hi, Ate Angie! Welcome to our Musiko. Thank you, Lubram. And hello. Yeah. Thank you for being here. Ayan, mapapalawak na natin at matatanong natin yung mga gusto naming malaman about sa kanta niyo pong Laan. So, tell us about your winning song po nung season 1, Ate Angie. Ang sinulat kong kanta nung Musiko season 1 ay entitled Laan, na tungkol sa isang tao na naghihintay ng tamang tao na dumating yon siya sa tamang panahon. Yun lang naman. Parang simple lang, no? Pero yung pag pinakikinggan namin yung kanta, parang sobrang deep nung yung feelings namin as tawag doon, nakikinig nung kanta. So, actually, yung Laan kasi, sinulat ko siya 2 weeks. 2 weeks mo siya? 2 weeks lang? Oo, 2 weeks. Mahaba ba yun? O, hindi ko actually alam kung... Actually, ano ba yun? As in yung 2 weeks na ba yun? Tapos na yun? Like, whole song na siya? Mula nung sinimulan ko siyang isipin talaga hanggang sa nakapagpatulong na ako i-record siya para ma-submit sa musiko. Usually ba, Ate Angie, ano bang nauna sa'yo? Lyrics muna o yung parang yung sound, yung melody niya? Sa ano talaga siya, sa buong process niya, sabay talaga siya. Pero usually, nauuna ko yung chorus. Pag nakaisip ako ng halimbawa, ng idea, ganyan, pero sasabayan ko na rin ng idea ng melody yon. Tapos kada isip ko ng melody, kada isip ko ng lyrics, record, kada isip na ganun siya. Gusto ko rin malaman, Ate Angie, yung Laan ba, ikaw ba mismo yung character doon? Minsan kasi sa mga writer natin, diba, songwriter natin, may ibang character silang sinusulat sa kanta nila. Yung Laan ba, ikaw ba mismo yung character doon? Ikaw ba mismo yung naghihintay? Ikaw ba mismo yung kahit ilang oras, araw, linggo? Oo. Ikaw ba mismo yung parang sumisigaw nung kantang yun? Oo, yung sinulat ko yun. Sinulat ko yung Laan. Di ba nga yung Laan, tao na naghihintay ng future person. Nung time na sinulat ko yun, oo, ako yun. Hello, ay. Yun, ako yun. Kasi nung time na yun, hindi pa dumarating. At never pang dumating nung time na yun. Kaya yun, nung time na yun, inisip ko siya, ganyan. So, hopeful ako. Ayun na nga, after nga nun, biglang dumating. Parang yun na nga. Nakikitaan ko na nga na parang doon na tayo papunta. So, parang after nung naisulat mo yun, after na pakinggan ng lahat ng tao, dumating siya sa buhay mo. Parang ganun ba? May dumating. Oo. Okay. Parang, kasi di ba parang bunga ng panata, lang pagpapanalangin sa ating Panginoon Diyos. Ganun din po yung laman din po ng song, di ba? So, kasi, may share ko lang, Ate Angie. Kasi host ako ng isang show sa INC TV, which is yung INC MV by Request. Lahat ng mga INC original music natin nandun. Every day, tinatanong namin yung mga guests namin, what is your favorite INC original music and why? Alam mong madalas silang isagot, Laan talaga. Actually, pag nanonood din ako ng INC MV by Request, yun nga, nakakataba naman ng puso. Na yun din yung madalas ko nakikita sa mga comments, tsaka pag ano. So, natanong na natin, anong feeling kapag gano'n na naririnig mo?
favorite ng isang kapatid or isang tao yung sinulat mong kanta? Masaya. Sobrang saya. Parang parang nakaka-touch din pero hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko siya parang maisip pa din na songwriter talaga ako. Kasi nga, yung song na Laan, parang third o second song ko na nasulat lang. Hindi kasi talaga ako songwriter by sa experience. By profession. Wala. Tsaka nung nasulat ko yung Laan, hindi talaga ako expert. Hindi nga ako marunong mag-instrument. Okay, since nabanggit mo na yan, tell us kung ano yung mga experience mo nung process ng pagsulat ng Laan. Kasi parang bigla mo ba nabalitaan sa distrito nyo or sa lokal na may gantong competition, and then paano po yung naging process nung pagsulat nyo po? Binabasa amin yung tagubilin, in-announce na magkakaroon ng musiko songwriting competition. Yeah. So, kasi bagong show po yun Season 1 po kayo sumali. Season 1. So, ayun. Wait lang, anong year nga yun? 2019. 2019? Ilang years ago 2019. Na pala yun? Okay. 5 years ago, yun. Kaya, yun, nung nalaman ko yun, tapos sinabi sa amin na ito yung deadline, yun, mahirap siya kasi meron din kaming aktibidad na ginagawa noon. Yes, hindi lang naman ikaw doon nakafocus. Oo, yun, may aktibidad din kaming pinagkakaabalahan noon. Kaya pag rehearsals namin, tapos nag-work din naman. So pag yung mga saglit na mga commercial ng buhay ko na wala akong ginagawa. Doon mo siya naisisingit yung pagsulat. Kaya lagi kong dala si notebook tsaka si recorder ko para mabuo ko siya. Wow, grabe naman yun, Ate Angie. Pero meron pa akong isang tanong sa'yo. Last na lang, para sa mamaya na ulit. Before mo maisulat yung Laan, nagsulat ka na rin ba ng mga heartbreak songs? Parang naalala ko dati nung mas maagang pa ng buhay ko. Parang mga grabe chorus naman. lang. Ilang taon ka na ba, Ate Angie? 29. Hindi pa naman yun. Nakapagsulat ako ng 2 chorus na ganyan, heartbreak songs. Pero yung isang full song na nakasulat ako bago Laan. Parang talagang yun yung full song na nasulat ko bago Laan. Ang title, Malayo. Heartbreak song. Talagang nakakatulong ang music sa pag-heal sa atin, Ate Angie. At music can also inspire us and lift our hopes up. Kagaya na lang ng unang music cover natin for today, sabay-sabay tayong ma-in love sa cover na mula pa sa Burlingame and Castro Valley, California. Please all watch Musico 3's Tayo Magsasama sa Habang Buhay. Mga pangako natin sa araw.
Sana all malapit na magsama habang buhay. Okay, thank you po for that music cover po mula sa Burlingame and Castro Valley, California. Yun, di ba, Ate Angie? Kamusta? Ano masasabi mo sa magandang cover na yun? Sarap sa ears. Tsaka, yes. sarap ma-in love. Ganyan, I know, right? Di ba, kita mo yung titig ni ma'am, ni ate. Balita ko mag-asawa naman sila. So, okay. Kaya ramdam na ramdam mo yung love na gusto niya talagang makasama habang buhay yung kasama niya. Thank you very much, Ate Angie. So, best friends, more music, more fun talks later on. So, don't go away dahil magbabalik po ang Music Cover! Welcome back to Music Cover, where we promote original Pinoy music anchored on Christian values for wholesome listening. Yes, ito ang Music Cover! You're still with me, Lou Bram, at kasama pa rin natin ang ating guest for today, which is si Ate Angie! Yun nga, Ate Angie, ang galing ng musiko, no? Kasi tayong mga kabataan ngayon, kapag gusto nating makinig ng music, gusto natin yung clean music, di ba? Kasi marami tayong songs na pwedeng mapakinggan at iba't ibang genre na rin, di ba? So, ano yung changes sa style ng music ngayon na nami-miss mo napakinggan noon since nabanggit mo na yung mga pinapakinggan mo noong mga style? Yun nga, siguro kasi nga dahil ngayon sobrang lawak na talaga ng lahat ng Correct. No, hindi mo nga mapapansin ngayon pag pinakinggan mo sa una, hindi mo mapapansin na malungkot pala yung song. Yeah. Kasi nga ang dami ng pwedeng genre, ang dami ng instruments na ginagamit. Totoo. Kaya nami-miss, pero nami-miss kasi nga hindi ko na siya masyado napapakinggan yung mga dati kong pinapakinggan ng mga love songs lang, tamang heartbreak song lang, makapagsenti ka lang dyan sa tabi, ganyan. So ngayon, more of mas na-expose na ako ngayon sa mas marami pang music genre. Natanong na rin natin, what about yung mga bagong style naman ngayon na gusto mo sa music? Ano yung parang, since nandun ka na sa profession na songwriting, so may mga nagagawa kang mga bagong kanta ngayon, di ba? So ano yung parang nag-inspirasyon mo na mga bagong style? So actually ngayon nga, aamin ako na matagal ako na pa ako doon sa kinalakihan ko music na. So parang medyo na-stuck ka pa doon. Oo, na-stuck ako talaga. Pero ngayon, nag-start naman ako mag-discover at makinig ng mga kung ano yung hit ngayon, like electro pop, ganyan. Mga EDM, mga ganyan. Yan, nasa-start ko na siyang pakinggan. Kaya, yun, okay naman, na-enjoy ko naman. Kasi pwede naman pala. Maganda naman, maganda. Nakaka-inspire naman yun. Pero, whatever naman, whether new or old music man yan, I think the message is still the most important part, di ba, of any songs. Agree ka ba doon? Oo naman. Di ba? Message talaga kasi siguro yung melody, yung genre niya, yun yung magpapa-catch ng attention para pakinggan. Pero yung lyrics niya, yun yung magiging dahilan para magkaroon ng impact talaga sa buhay mo, para gumawa ka ng mabuti o kaya ma-feel good ka sa sarili mo or ma-entertain ka. Yung lyrics talaga yun. Yes. Thank you very much po, Ate Angie, sa kwentuhan na naman natin. Kasi time na naman natin. It's already time for another music cover. Panoorin naman natin ngayon ang pambato po ng Quezon City. Narito po ang music cover nila na Your Friend. Hey, are you okay? Is the world treating you fair? The sun's still out there. Even on rainy days, you can share me anything. I will be right here listening. Hey, are you alright? You can tell me if you're not. I can help you when you're down. Be a friend that you need. You can share me anything. I will be right here listening. Life can be a piece of cake, but
it's not. Don't let them ruin you. Face the world with a smile. Hey, are you still there? Hold my hand and we'll brave all these storms in our lives. Together we'll find a way. Always know that I am here, a true friend who loves you, dear. Da-da-da-da-dan, da-da-da-da-dan, da-da-da-da-dan. All those painful memories, forgive, forget. Make the most of what you have. Be grateful no matter what. Hey, you'll be okay. You are strong. Just believe everything will be okay. If you patiently wait, have a lot more faith. Believe you'll make it through. Believe you'll make it through. And welcome back to Music Cover, and that music cover you have just watched was Your Friend, at ito po ay mula sa Quezon City. Ayun, Ate Angie, ano masasabi mo sa music cover na yun? Nice. Nakaka-ano. Medyo okay siya. At tawag dito, naalala ko yung mga kaibigan ko Correct. na mga true friends. Hi sa mga true friends ko dyan. Yes, shout out po sa mga kaibigan po namin. Yes, parang yung POV, yung point of view nung yung music na yon, parang kinakausap ka ng kaibigan mo, di ba? Talagang dapat maging matalino tayo sa pagpili din ng mga kaibigan, Tama. 'di ba? Sa yung talagang pagsasabihan tayo ng palpalakas yung loob natin. Kanina nasabi natin na nakaka-heal yung music, 'di ba? Yung mga friend din natin, 'di ba? Kapag nakausap nila, parang yung feeling ay parang healing din. Totoo. 'Di ba? So, thank you, Ate Angie. Ayun. So, when we come back, best friends, maririnig natin ng live ang winning song ni Ate Angie later. Kaya don't change your channel dahil magbabalik pa ang Music Cover! So, Ate Angie Sel, how do you define agad, no? Inatake agad ng question. Pero, paano mo ba ma-define na good music, yung isang music or song? Para sa akin, ang good music or good song, pinagsama or itinadaan ng good melody and good lyrics. Kailangan pareho. Pag sabing good melody for me, madaling sabayan, siguro ganyan. Madaling pakinggan, yung madaling makukuha ng mga target audience. Yes. Tapos pag good lyrics naman, syempre, yung may magandang message na pwedeng mag-entertain or mag-inspire or mag-inform. Basta may magandang maidudulot sa target audience niya. So yun, tapos pag pinagsama sila, perfect. Yun ang good music. Yung good music para for sa you. akin. Nice. Pero as a songwriter po, meron bang signs during your process ng pagsusulat na yung song na yun will be a hit? Yung parang ganong feeling. Magiging hit tong song na to. Parang ganon. Actually, for me, sa totoo lang, kasi hindi naman ako talaga seasoned writer. Masasabi ko hindi ako seasoned and experienced songwriter. Humble ka lang, Ate Angie. Hindi talaga. Okay. Well, sa akin, hindi ko pa masyado siyang alam. Yung ganon na, wala pa akong feeling na ganon. Kasi sa totoo, yung laan, hindi ko talaga siya in-expect na ganon. Naggugustuhin siya ng maraming. Oo, hindi talaga as in zero knowledge. Ganon. Yeah, Pero okay. sa tingin ko lang ngayon, makakatulong. Like yung itong mga sumunod ko ng na-compose, may natatanong ako during the songwriting process. Tinatry ko siyang ipakinig sa mga, dun sa, halimbawa, sample lang ng target. Sino yung mga, audience yun? ko. Sinong mga sample? Like, magulang mo ba, kapatid mo? Friends, ganyan. Friends, Oo, okay. kunwari love song. Yung mga kadiwa din, ganyan. Tapos sabi nila, Tinatanong maganda ko, to, maganda to. Oo, ganyan. Ang ganda, ganyan. Yun, ganyan. Okay, so parang may mga critic ka rin pala mga friends before mo i-release.
So thank you very much po. Thank you. And best friends, this is the moment we are all waiting for. Yeah. Kasi ririnig na natin ang live cover ni Sister Angie ng kanyang song. Kaya naman, please welcome on Music Cover stage, Ate Angie Dalio to sing her song, Laan. Puso ko ay nagagalak sapagkat ito'y handa ng tumibok muli para sa iyo, aking sinta. Kaya sabik ng ikaw ay akin nang makilala, umaasa magkakapiling din kita. Ikaw sana sa'kin ay itinadhana. Ako'y maghihintay sa tamang panahon, kahit ilang oras, araw, linggo, buwan o taon, kahit gaano katagal, matiyagang hintayin ang iyong pagdating. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin. Huwag kang mag-alala, di maiinip kung matagalan sa pagtugon ang langit. Sa matagal ko nang hinihiling na ikaw nga ay akin ang makapiling, umaasang makakasama rin kita. Ikaw sana sa'kin ay nakatadhana. Ako'y maghihintay sa tamang panahon, kahit ilang oras, araw, linggo, buwan o taon, kahit gaano katagal, matiyagang hintayin ang iyong pagdating. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin sa paghihintay. Ako ay nangangako, hindi mapapagod ang aking puso. Kapag nandyan ka na, ikaw na panalangin ko. Ikaw at ako, tayo na hanggang sa dulo. Ako'y maghihintay sa tamang panahon, kahit ilang oras, araw, linggo, buwan o taon, kahit gaano katagal, matiyagang hintayin ang iyong pagdating. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin, kahit gaano katagal, ika'y aking hintayin. Sana'y laan ka na ng Diyos sa akin.
grabe yun, Ate Angie. Ang galing naman. Talaga na bang songwriter ka lang ba talaga? Parang singer, very singer ka din. Okay, thank you very much po. Baka meron po kayong gustong i-plug na show or new song na INC original. Sige. Meron kaming bagong release na song, kaka-release lang noong January, ang title, Balang Araw. Ang mga composer ko po dyan ay si kapatid na Erica and kapatid na JD Mahinay at ang nag-arrange po ay si Rika Lynn. Kaya sana po mapakinggan nyo rin po at ang lahat po ng ating mga INC original music. Yes. Di ba, best friends? Magkita-kita tayo ulit next week. Same place, same time. At malay ninyo, ang mga pinadala nyo ng cover ang mapapanood nyo. This has been Lou Brown for Music Cover.